Bago ang pagpirma sa mga kasunduan ng Pilipinas at India ngayong araw, hinarap at nagpasalamat muna si Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community roon. Live mula sa New Delhi, India, may unang balita si Salima Refran. Salima. Igan, namaste dyan sa inyo sa Pilipinas. Alas 4:30 pa lamang ng madaling araw dito sa New Delhi sa India. Pero kaabang-abang na talaga yung ikalawang araw ng state visit ng Pangulong Bongbong Marcos dito sa India. Lalagdaan kasi ang iba't ibang kasunduan na magpapalakas sa kooperasyon ng Pilipinas at India. Makulay na kultura at malalim na pagkakaibigan ang sumalubong kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagdating sa Palam Air Force Station sa New Delhi para sa 5 araw niyang state visit sa India. Makasaysayan ang state visit na ito ni Pangulong Marcos Jr. dito sa India, lalo't pinagdiriwang ang 75 taong pagkakaibigan at kooperasyon ng Pilipinas at India. Ang ugnayan na yan inaasahang pagtitibayin pa sa pagpirma ng mga kasunduan ng dalawang bansa. It's already the 4th largest economy in the world. It will be a 5 trillion economy estimated around 2027. It's a high technology country. Itong pag-angat ng ugnayan natin sa India, kaakibat nito yung pinapalago din natin yung turismo, yung pagpapadali ng connectivity, especially direct air connectivity. So maraming bagay, So there's the ease of access sa pagitan ng dalawang bansa. Ease of commerce and business, which translates to jobs. His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa harap ng Filipino community sa New Delhi kagabi, sinabi ng Pangulo na may mga kasunduang makikinabang, hindi lang ang mga nasa Pilipinas, kundi maging ang mga nasa India, kagaya na lang ng isang social security agreement. In the coming days, our delegation will be engaging not only the government of Prime Minister Modi, but also India's biggest enterprises. We would like to see them invest more and generate more jobs back home. Napakalaking bansa ang India at napakalawak ang mga larangan kung saan maaring kapwang makinabang ang ating dalawang bansa. Inanunsyo rin ng Pangulo na magkakaroon na ng direct flights ang India at Pilipinas at visa-free na ang mga bibisitang Indian nationals. Binigyang pugay rin ng Pangulo ang Filipino community sa India, tulad na lang ng mga OFW na mga profesional at mga Pinay na nakapangasawa ng mga Indian. Magiging ina, may bahay, profesional o anuman pong gawain, ipagmamalaki nating lubos ang inyong pagtataguyod ng napakagandang pangalan at pagkilala sa ating bansa sa pamamagitan ng inyong husay, ng inyong galing at pakikipagkapwa-tao. You have made an excellent portrait of the Filipino to the rest of the world. Even across the vastness of India, you are cohesive, you are ready to lend support to each other, to our countrymen in need. Bagay na kinatuwa ni Mel June na 12 taon na sa India kasama ang asawa at anak. My husband is an Indian, very responsible, and hanggat maaari, he doesn't like me to work. Because for him, the family is responsible. Filipino women's good, good take caring, friendly. Maging ang tanyag na Pinoy chef na si Augusto Cabrera na 2 dekada na sa India. Kayang-kaya ng mga Pinoy, iba ang Pinoy pagdating sa mga iba't ibang trabaho kasi matyatsyaga tayo. Tsaka kayang-kaya basta meron ka lang sipag at tiyaga. At saka dapat passionate ka rin sa mga ginagawa mo. Yun, determinasyon para din sa pamilya. Igan, ngayong umaga nga ay mag-aalay ng bulaklak ang Pangulong Marcos sa Mahatma Gandhi Memorial bago makipagpulong sa Pangulo at punong ministro ng India. Yan ang unang balita mula nga dito sa New Delhi sa India. Igan. Salima, ngayong araw rin ba, inaasang tatalakayin ni Pangulong Bongbong Marcos kasamang kanyang gabinete, yung rekomendasyon ng Department of Agriculture tungkol sa taripa at pag-import ng bigas. Masisingit ba? Alam mo, Igan,
Igan, wala pang binibigay sa atin impormasyon kung kailan talaga magaganap yung pulong na yan. No? Ngayong araw kasi punong-puno yung schedule ng Pangulo at ng kanyang gabinete. Gayon naman sinabi sa atin kahapon ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na aabot sa 35% yung rekomendasyon na taas taripa sa imported na bigas. Pero hindi rin yan isang bagsakan, kundi gagawin ng pautay-utay. Igan. May mga nabanggit ba ano yung mga kasunduan posibleng lagdaan ngayong araw? Alam mo, Igan, kagabi sinabi na ng Pangulo yung Social Security Agreement, inanunsyo na yan dun sa ating Filipino community. At sabi naman ng Department of Foreign Affairs, hindi bababa sa 6 yung mga kasunduang pipirmahan. Ilan lang dyan yung sa sektor ng justice system, ng culture at science and technology. Igan. Maraming salamat sa Lima Refran live mula sa New Delhi, India. Ingat! Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.